Salamat sa Diyos sapagkat tayo ay nakarating na, galing tayo sa patay. Nagkisama tayo sa paglibing. At ang ating kapatid na Ana ay namatay at wala siyang sakit pero kinuhanan siya ng Diyos ang buhay. Biglaan. Ito po ay makikita natin sa Job chapter 14 verse 10. Ngunit ang tao'y pag namatay ay lubos ng pagkaparam. Pagkalagot ng hininga, pupunta naman kaya siya saan? Ang kamatayan ay hindi natin ito kayang ilagan. Hindi natin ito kayang mailagan. Pero ang tanong diyan, sigurado mo na ba kung saan pupunta ang iyong kaluluwa pagkatapos na mamatay ang tao? Yun ang mahalaga natin na malaman natin na ang kamatayan ng tao ay parang hangin lang ito na umiihip, hindi malaman kung saan ang galing at kung kailan ito darating. Ang kamatayan ng tao ay ganyan. Parang hangin, sabi ng Biblia, na kusa na lang itong dumarating. Hindi natin alam kung ngayon o mamaya o bukas tayo ay kukunin ng Diyos. Pero ang tanong dito, at sabi ng Biblia, ang tao ay kapag namatay, ito na ang katapusan ng kanyang buhay. Ang mga pag-aari mo ay hindi mo na yung pag-aari. Pero ang tanong diyan, ang sabi ng Biblia sa Job chapter 14 verse 10, saan kaya siya pupunta pagkatapos na siya ay mamatay? Mahalaga po, prepare tayo, nakapreparado, nakahanda tayo sa pagdating ng ating kamatayan na pinagsisihan natin ang ating kasalanan, tinalikdan ito, at tinanggap ng personal si Kristo sa ating puso bilang Panginoon na tagapagligtas para hindi po tayo mapahamak doon sa naglalagablab na apoy. Sapagkat ang kamatayan, ito yung naging kabayaran ng kasalanan, ito yung kondisyonis ng Diyos sa hindi pagsisi ng tao sa kanyang nagawang kasalanan, ang kabayaran niya kaya namamatay ang tao. Pero tayo mga Kristiyano na tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, kahit tayo mamatay sa katawang lupang ito, mayroon naman tayong pag-asa sa kalangitan. Ito yung maganda na makikita natin na mayroong pag-asa ang tao. Kaya ngayong umaga pong ito, hinahamon ko po kayong lahat na pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan. At tatanggapin ang Panginoong Jesucristo, buksan ninyo ang inyong puso, papasukin ang Panginoon upang kayo ay may sulat ang inyong pangalan sa aklat ng buhay at kayo ay maligtas. Iyon po ang hamon sa atin ng Diyos, na si Kristo lamang ang daan papunta sa langit. Kaya po kung si Kristo ay nasa ating puso, tiyak po na pag tayo ay kinuhanan ng Diyos ng buhay dito sa ibabaw ng lupa, ay papasok tayo sa kaharian ng Diyos sa langit. Yan, pinatunayan ni Maring Ana na ang ating kapatid na Ana ay kinuhanan ng Diyos ng buhay, wala naman siyang sakit. Pero, kinuha na siya ng Diyos ng buhay. Sapagkat, yun talaga, ang sabi ng Biblia, ang kamatayan ay parang hangin lamang na hindi alam kung kailan darating at kung kailan ka pupunin. Kaya po rin natin ang Panginoon, magsisipo tayong lahat, ihanda natin ang ating buhay, na kapag tayo ay kinuha na ng Diyos ng buhay, ay hindi tayo makapasok sa naglalagablab na apoy. Kundi yung kalangitang ihinanda para sa mga taong nagsisisi, yun ay mapuntahan natin. Tiyak po yun, mapupuntahan natin ang kalangitan kung tayo ay tatanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Salamat po sa umagang ito, purihin natin ang Panginoong Jesucristo.